ngayon, syempre, mas pagpupukusan natin yung pagbibigay. Much more on sa pagbibigay. At, ayan, dito matatalakay yung yung about sa tithes, mga klase ng pagbibigay at malalaman natin na hindi lamang about material things yung pwede nating maibigay sa Panginoon. At salamat, itong pagbibigay na to ay ito'y isang ugali na tinuturo sa atin, di ba, ng ating magulang. At ito ay mabuting bagay na tinuturuan nila tayo na huwag maging maramot, bagkus maging bukas palad sa pagbibigay, pagkat ito ay mabuti at nakalulugod sa ating Panginoon. Diba, lahat tayo, mayroon tayong mga pagkakataon sa buhay natin na nakapagbigay tayo. Amen po ba? Lahat tayo mayroong kakayanan na makapagbigay. Siyempre, hindi pa rin ito about sa material na bagay. Hindi, siyempre, kung makapagbigay ka ng encouragement, pagbibigay yun. Yung samahan mo lang, comfort mo lang, yung kaibigan mo, yung mga tao sa paligid mo, pagbibigay yun. Pagbibigay yun ng oras sa kanila. At yun yung bagay ay mabuti at syempre nakalulugod sa Panginoon. So ako rin, may mga pagkakataon din na nakapagbigay ako sa kaibigan ko. At syempre, habang inihanda ko yung bagay na ibibigay ko sa kanya, nasa isip at puso ko na matutuwa to. Diba? Na mahalaga itong ibibigay ko sa Kanya. At ganun din yung Diyos sa umagang ito. Meron siyang ibibigay sa atin na mahalaga. At para talaga to sa'yo. Tanggapin mo ito, kapatid, sa umagang ito. At yun nga, sa pagbibigay din, yan, naalala ko rin yung papa ko rin. Yung nasa probinsya kami, ayan, wala ko siya. Dapat maririnig niya to eh. Sabay ganyan. Pero ayun, salamat sa Panginoon. Kasi itong senaryo na to na si Papa nagtatrabaho siya. Tapos pag uwi niya, may dala-dala siyang biskuit. Ayun, tuwang-tuwa naman kami. Tapos mayroon tong isang batang lalaki na inaabangan din si Papa na umuwi. Isang batang lalaki. So, yun, wala pa yun yung bunso naming kapatid na lalaki. So, yun, nakaabang na rin siya. Tapos, nandun na siya sa loob ng bahay. Parang, naiinis ako. Nainis ako na, bakit nandito to? Tapos ang nangyari pa is, kung ano yung, kung ilang piraso yung ibibigay sa amin ng papa namin, ganun din sa kanya. So sabi ko pa, ano ba to? Parang doon dapat siya sa magulang niya manghingi. Dapat ganun. So, syempre, di ba, bilang bata, parang nakakapagselos naman yun, di ba? Alam naman natin na yung magulang natin, sila talaga yung magpo-provide, magbibigay sa atin. Pero bakit may ganong karakter yung papa ko na Sabi ko, dahil ba, mga babae kami, tapos parang gusto niyang anak na lalaki. Ayun, parang, so ginagawa ko, kapag nararamdaman ko na papalapit na si papa, sinasarado ko na yung pinto. Sarado ko na. Pero kapag nakita ni papa yung bata, siya mismo, pagbubuksan niya. Sabi ko, bakit ganito? Hindi ko talaga maintindihan. Pero, yun, habang tumatagal, naintindihan ko na yung ama pala natin sa langit, ganun pala magbigay. Na hindi lang pala basta sa mga anak niya lang na sumusunod sa kanya. Maging tayo, kasi naranasan natin yun eh, yung moment na hindi pa tayo malayo tayo sa Diyos. Sabi ko, paano kaya kung ako rin ganun? Pumunta ako sa kanila, tapos pagsaraduhan din ako, di rin ako bigyan ng magulang nun. Kaya sabi ko, Lord, thank you Lord, dahil habang tumatagal na unawaan ko na ganito ka pala magbigay. At ngayong umaga, maintindihan natin na grabe pala yung pagbibigay ng Panginoon na mararanasan natin. Grabe, no? Kasi kung sa mga magulang, di ba, natural na ibigay sa iyo yung mga bagay na mabuti. Ganun din pala sa iba, sa mga tao na hindi pa nakakaalam ng salita ng Diyos, mga tao na di pa kumikilala sa Diyos, mabuti pa rin ang Panginoon. Ganun siya sa kabuti sa bawat isa sa atin. Na minsan, yung mga bagay na hindi dapat natin nare-receive, kaya mas more na na-appreciate natin, kasi alam natin sarili natin na hindi natin deserve eh. Kaya nakita ko dun sa bata na kapag binibigyan siya ni Papa, mas grabe yung kagalakan niya pa kaysa sa amin. Parang sa amin, natural lang, syempre, Papa ka, magpo-provide ka, ibibigay mo yun. Pero siya, grabe yung kagalakan niya nung moment na binibigyan siya ni Papa at kaparehas din ang parte sa amin. Sabi ko, thank you Lord. At unti-unti yung bagay na yun, yung selos pala na yun, yung inggit pala na yun, pinapalitan ng Lord ng pag-ibig at pagbibigay din.
At may mga scenario din, mga experiences din, mga reflection na naintindihan ko sa pagbibigay. So yung pagbibigay is nagbigay din sa akin ng kagalingan. Kasi yung moment din na, alam mo yun, yung pinagtrabahuhan ko, pinagkatiwala ko sa Panginoon kasi natanggal na ako nun sa trabaho dahil nga sa sinabi ko sa amo ko na magsisimba po ako. Yan, tapos hindi niya ako pinayagan. Nung una po kasi is parang pumayag siya. Tapos kinatagalan, hindi na kasi sabi niya, bare months, maraming tao, paglinggo, ganito, ganyan. So tinanggal niya ako nung moment na yon. Tapos, ayun, sabi ko, Lord, ito na po yung kita ko. Ayan, pinagkatiwala ko sa Panginoon. So linggo yun, pero nagkasakit naman ako. Kaya may pinakisuyan ako na ibigay mo to sa doon sa, ikaw magdala nun sa church para sa akin. Kasi alam ko na sa moment na kapag nadala mo na yun, gagaling ako. Di nga nagkamali. Noong moment na yun, pag uwi ng kapatid ko, ayun, magaling na ako, malakas na ako. Kinabukasan, nakapunta pa ako dito. Salamat sa Panginoon. May mga instances din na yung pagbibigay is, mas grabe naman yung bumabalik sa amin. Salamat sa Panginoon. At sa pagbibigay, mas lalo din tayo natututo pa na mas magbigay. At sa pagbibigay din natin, tayo din mismo ay lumalago at nagpapatuloy. At sabi nga dito, giving is not releasing. Yung pagbibigay pala natin, hindi tayo nagre-release, but saving. Nagsisave tayo, nag-i-invest tayo. So sa Bible, na-mention yung salitang pagbibigay, yan, giving, halos 2,000 mahigit, 2,162 times mentioned in the Bible. Diba? So at ganun kahalaga yung pagbibigay. At ngayong umaga, yan yung title natin, Giving Mirrors God's Heart. Yung pagbibigay, ito ay sumasalamin sa puso ng ating Panginoon. At sa next slide po, yan, basahin natin sa John 3:16, NASB. Yan. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Sounds familiar ba yung verse? Ay, ngayon lang ba narinig? No, parang kung isipin natin, parang pasong-paso na tong itong verse na to, parang paulit-ulit. Pero ngayon, kahit ako rin, nagulat din habang inaaral ko ito na, grabe, hindi lang basta siya umiikot sa mga nalalaman natin na itong verse na to ay about sa God, syempre salita ng Diyos, about sa love, about sa faith, about sa reward ng Lord. Di lang pala siya doon umiikot, kundi about sa pagbibigay ng Panginoon. Amen. So ito yung John 3:16, ito yung unang verse na inintroduce sa atin. At naniwala ko, magpahanggang ngayon ay kabisado natin. Sino dito yung kabataan na nakabisado itong John 3:16? Amen. Sa mga magulang po natin, John 3:16. Amen. So, for God so loved the world in the beginning. Kahit pa, hindi pa nagsisimula yung beginning sa world na to, mahal na tayo ng ating Panginoon, di ba? So ito yung commonly nakabisado ng karamihan. At ito yung John 3:16, about siya sa Ama natin, na siya nagbigay, siya yung source ng lahat ng bagay, siya yung nag-provide, at siya yung nagsugo sa kanyang anak, diba? Para mamatay, para sa ating mga kasalanan, tayo maligtas. Pag-ibig ng Diyos na unconditional. At pinapatungkol din ito, syempre, ang pinakasentro nito ay ang ating Panginoong Hesukristo. Ito rin patungkol sa ating pananampalataya na direkta pa rin sa ating Panginoon dahil ang ating Panginoon ang siyang author at perfecter ng ating pananampalataya. Ang John 3:16 ay patungkol sa pagliligtas ng ating Panginoon. At sa pagliligtas niya, meron tayong reward na matatanggap kapag tayo nanampalataya sa Kanya. At sa John 3:16, nandun yung napakasaganang biyaya ng Panginoon. Immeasurable na biyaya ng ating Panginoong Hesukristo. So bawat araw, nararanasan natin yung biyaya niya, yung pag-ibig niya, yung pagbibigay
Di ba, pagising pa lang natin, mayroon tayong buhay, pagbibigayan ng ating Panginoon. So, sa next slide, ayan, 4 na bullets lang po ito. Ayan. Doon tayo ikot sa John 3:16. For God so loved the world that He gave. So unang, God demonstrate giving to us sa pamagitan ng, salamat. So pinakita ng Diyos ang kanyang pagbibigay sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak. Sa pamamagitan ng kanyang, sa way din na pagpapakita ng kanyang pag-ibig sa atin. So ano bang klaseng pag-ibig meron ito ating Panginoong, ang ating Diyos, nang sa gayon ay magawa niya na ibigay ang kanyang kaisa-isang anak. So basahin natin sa 1 Corinthians 13:4-7. Yan, CEV version. So sabi dito, love is patient and kind, never jealous. Ayan, guilty ako niyan kanina. Boastful, proud, or rude. Love isn't selfish or quick-tempered. It doesn't keep a record of wrongs that others do. Love rejoices in the truth, but not in evil. Love is always supportive, loyal, hopeful, and trusting. So, ang love ng ating Panginoon dyan ay, love isn't selfish. Pinakita ng Diyos ang kanyang pagbibigay sa pamamagitan ng kanyang pag-ibig, at yung pag-ibig na mayroon siya ay hindi maramot. Salamat sa Panginoon. Hindi siya maramot to the point na yung mga nilikha niya ay pinagkatiwala niya sa atin. Hindi siya maramot sa kapangyarihan, sa authority. Kasi di ba, kung tutusin, kaya namang gawin ng Diyos na pagkalikha ng lahat ng bagay, kontrolin niya na. Okay na yon. Pero ang ginawa ng Diyos ay pinagkatiwalaan tayo. Nang yaman ng mundong ito, pinagkatiwala sa atin. At lahat ibinigay niya. Walang bagay na ibinigay yung Diyos na walang halaga sa Kanya. Lahat ng ibinigay niya, merong halaga. So pinagkakatiwalaan tayo ng Diyos na maging mabuting katiwala din sa mga ibinibigay niya sa atin. So di siya naging, hindi siya naging maramot, nagbigay siya generously, ating Panginoon. Naniniwala tayo na kaya tayong pasaganahin ng Diyos materially. Diba? Yung mga pinapangarap natin, magkaroon ng sariling bahay, lugar, yung career natin, ma-promote tayo, magkaroon ng maayos na buhay, kaya yung gawin ng ating Panginoon. Kaya yung ibigay ng Diyos sa atin. Kaya din tayo palaguin ng Diyos sa ating emosyon, sa pag-iisip natin, bigyan niya tayo ng karunungan, ng kalakasan, kaya yun ibigay ng ating Diyos. Hindi rin maramot ang Diyos na kaya niyang magbigay ng patas, ng pantay. He gives, ng pantay. He gives fairly. So basahin natin sa Mateo 5:44-45. So yan, ASND version po ito, sa Mateo 5:44-45. Ngunit sinasabi ko sa inyo, mahalin ninyo ang inyong mga kaaway at ipanalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo. Kung gagawin ninyo ito, magiging tunay na anak kayo ng inyong amang nasa langit. Sapagkat hindi lang sa mabubuting tao niya pinapasikat ang araw, kundi pati na rin sa masasama. At hindi lang ang matutuwid ang binibigyan niya ng ulan, kundi pati na rin ang mga hindi matuwid. So pinapakita dito sa Matthew 5:44-45, yung pag-ibig na minsan inaalay din ng Diyos sa atin. 'Di ba? Mahirap na mahalin yung ating kaaway. At tulad nga kanina, 'di ba, nang na-share ko, hindi ko maintindihan na bakit parang naiinis ako dun sa bata na binibigyan ng papa ko. Pero
yun din pala yung puso ng Diyos. Kung ano pala yung character na meron tayo, yun lalo na sa pagbibigay, yun din pala yung meron yung Diyos natin. Kasi 'di ba, nilikha niya tayo na ayon sa kanyang wangis. Kaya talagang meron sa buhay natin na talagang katulad ng karakter ng ating Diyos. Sabi nga dito, kung gagawin ninyo ito, na mahalin nga yung mga tao na umuusig sa atin, yung ating kaaway, kung magagawa natin silang mahalin at ipanalangin, sabi dito, tayo ay mga tunay na anak ng Diyos. At dito pinapakita ng Diyos pagiging pantay niya, na pinapasikat niya sa mabuting tao yung araw at ibinubuhos ang ulan. Maging yung mga pagpapala ng Diyos, di ba, iniisip natin na yung mga anak lang ng Diyos yung makakaranas ng pagpapala. Maging din yung mga tao na hindi pa nakakilala sa Diyos, nararanasan nila yung pagpapala ng Diyos. Kasi kaparaanan din yun ng Diyos upang makakilala sila, upang malaman nila na yung Diyos na meron tayo ay mabuti at tapat. Gusto ng Diyos na magkaroon din ng relasyon sa kanila. Tanggapin nila ang Diyos ng buong puso sa kanilang buhay. So ang Diyos natin din, siya ay mabuti. Nagbibigay ng mga bagay na mabuti para sa atin. So basahin natin sa Mateo 7, verse 11. Ayan sa ASND version. Sabi dito, kung kayong masasama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong amang nasa langit? Ibibigay niya ang mabubuting bagay sa mga humihingi sa Kanya. So yun nga, yung magulang natin dito sa lupa na hindi perpekto, pero nagagawa nila, di ba, na gumawa ng mabuti, magbigay ng mabuting bagay sa atin. How much more pa yung ating Diyos Ama na nasa langit. Sabi pa nga dyan, di ba, kung hihingi ba sila ng tinapay, bibigyan mo ba ng bato? Kung hihingi ba sila ng isda, bibigyan mo ba ng ahas? Kahit nga, di ba, yung mga masasamang tao, is nakakapag-isip pa rin sila ng mga bagay na mabuti. Na minsan sinasabi nila na, kaya ako nakagawa ng ganito eh. Kaya ako nakapagnakaw kasi yung anak ko merong sakit. Kaya ako nagawa ito. Kasi ganyan, merong rason, pero yung aksyon na ginawa nila is, di ba, hindi nakalulugod sa Diyos. Kaya nakamtan pa rin nila yung consequence. So, yung Diyos, wala siyang ibinigay na makakasama sa atin. Kaya ang naisin natin ay ang kalooban ng ating Panginoon, ang kalooban ng ating Diyos. Pagkat sa ating Ama, yung ating Ama na nasa langit ay walang imposible sa Kanya. Kaya niyang ibigay yung mga ninanais natin, kaya niyang ibigay yung, syempre, pinakamainam is yung talagang kailangan natin. Yun yung ibinibigay sa atin ng ating Ama na nasa langit. So, pangalawa ay God gives with joy. So, kung yung una ay ang pag-ibig ng Diyos ay, yun nga, hindi maramot. Yun naman, ang Diyos natin, kung bakit na ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak at ibinigay niya yun ng may kagalakan. So, basahin natin sa 1 Corinthians 13:6, ayan, sa CEV version. So, love rejoices in the truth, but not in evil. Ano ba yung sinasabi dito ng katotohanan kung bakit ibinigay ng Diyos ang kanyang kaisa-isang anak? Katotohanan na kapag sinampalatayanan mo yung kanyang anak, ay magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Kapag sinampalatayanan mo ang kanyang anak, ay ikaw ay maliligtas. Kasi tanging ang Panginoong Hesukristo lamang yung daan upang tayo magkaroon ng buhay ng walang hanggan at maligtas. Giving good things to us, it will satisfy God's heart. The more na nagbibigay yung ating Ama, ang ating Diyos, the more na nasasatisfy yung puso niya. Kasi yun yung nais ng Diyos eh. Yun siya eh, na mapagbigay, na hindi maramot, at higit sa lahat, hindi siya nanunumbat. Kung sa tao, makapagbigay tayo ng maraming beses,
dumarating sa point na, bakit parang ako na lang yung nagbibigay? Diba, yun yung mga katanungan, bakit ako na lang nagbibigay? Pero dahil doon, yung sa ating Ama, wala tayong narinig na panunumbat sa Kanya, bagkus nagbibigay siya ng sagana sa atin. Katulad din na kagalakan din ng ating Panginoong Jesucristo, yung moment na nakabayubay siya sa krus ng Kalbaryo, na ibinibigay niya yung buhay niya sa atin. Hindi niya tinitingnan yung sakit na nararanasan niya that moment. Pagkas ang nilook forward niya, yung kagalakan na pag natapos ito, lahat ng tatanggap sa akin ay makakasama ko sa aking kaharian. Amen? Yun ang nilook forward natin, Panginoon. Kaya ibinigay nga niya with joy yung kanyang buhay para sa atin. So katulad din ito ng ating mga magulang na sa kabila ng pagod nila sa kanilang pagtatrabaho, di ba kagalakan nila na kahit napagod ako, pag uwi ko, meron akong maibibigay sa aking mga anak, makakapag-provide ako. Kagalakan nila yun yung pagbibigay. At yun din yung ginawa ng ating Ama, ng ating Diyos sa langit. Kagalakan niya na patuloy na ibigay sa iyo yung kailangan mo, ibigay sa iyo yung pinakamainam para sa iyo. So ngayon nalaman natin yung pag-ibig ng Diyos kung bakit siya nagbigay, na hindi maramot, na kapag nagbigay pala yung Diyos, may kagalakan. So bilang mga anak niya, bilang Kristiyano, disipulo, tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo, tayo man din ay magagawa din natin na makapagbigay katulad ng Diyos. So, una, yan, paano natin maipapamuhay yung ating pagbibigay, or paano natin maisasagawa yung ganitong pagbibigay. So, una ay we give genuinely. So, nagbibigay tayo na bukal sa ating puso na totoo, walang pagpapanggap, walang maling motibo. So yan, makipagbukas po tayo sa Mateo 6:1-4. Yan, basahin ko sa ASND version. Mag-ingat kayo at baka ang paggawa ninyo ng mabuti ay pakitang tao lamang. Sapagkat kung ganyan ang ginagawa ninyo, wala kayong matatanggap na gantimpala mula sa inyong amang nasa langit. Kaya kapag nagbibigay kayo ng tulong, huwag na ninyo itong ipamalita, gaya ng ginagawa ng mga pakitang tao roon sa mga sambahan at sa mga daan upang purihin sila ng mga tao. Ang totoo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Sa halip, kung magbibigay kayo ng tulong, huwag na ninyo itong ipaalam kahit sa pinakamatalik niyong kaibigan, upang maging lihim ang pagbibigay ninyo at ang inyong amang nakakita sa ginagawa ninyo ng lihim ang siyang magbibigay ng gantimpala sa inyo. So ito ay isang paalala sa atin. Ito din yung tinuro ng ating Panginoong Hesus about sa pagbibigay. Sa ibang version pa nito ay yung paglilimos. So sabi dito na kung totoo yung ating pagbibigay, hindi na natin kailangan pa na ibulgar pa, sabihin pa sa iba na ito yung ginawa ko, ito yung itinulong ko na ibinigay sa Kanya, hindi na kailangan. Kaya di ba ang babala dito ng ating Panginoon ay mag-ingat kayo at baka ang paggawa ninyo ng mabuti ay pakitang tao lang. Kasi di ba kung nagbibigay tayo, kailangan nandun yung ano natin yung emotion natin, di ba na bakit ka nga ba nagbibigay? Ano ba talaga yung intention mo? Baka may personal na may selfish motive ka kung bakit mo ibinibigay ito. Baka magpapapansin ka lang. Baka kaya ka nagbibigay kasi gusto mo rin na makatanggap din galing sa Kanya. So kailangan i-check natin yung ating puso. I-check natin yung intention natin kung totoo ba yung pagbibigay natin. Kasi sabi nga, kung pakitang tao lang, is natanggap na nila yung gantimpala nila. Kapag sinishare natin na, uy, ito si ganito, ganyan, binigyan ko ng ganitong gamit. Baka sinabi pa yung presyo. Or nagbigay, may price tag pa. May tag price pa doon.
Price tag, parang yung kanta yun ah. Sorry. may tag price pa, di ba? Para sabihin na, yan ah, mahal yung binigay ko sa'yo. Di ba? So, kailangan ingatan mo yan. Pero di ba, sabi nga dito, kung magbibigay ka, hindi mo na kailangan na sabihin pa. Sabi nga dito, kahit sa pinakamatalik mo pang kaibigan, sa ibang version pa nga na, yung ibinigay ng kanan ng kamay mo, dapat di na kailangan malaman ng kaliwa. So, paano yun? Parang, kailangan yung kanan nasa harap, tapos nasa likod yung kaliwa. So, bakit ganun? Kundi, di ba, hindi na natin kailangan ipagmalaki pa yung ginagawa natin na kabutihan. Hayaan natin na sa kabutihan or sa pagbibigay na ginagawa natin, ang Lord yung mag-glorify, hindi tayo. Kasi kung tayo yung mag-glorify, sabihin nila, super bait mo naman. So tinanggap na natin, gantimpala na yun, yung sabihan, purihin tayo, yun na yung gantimpala natin. At sabi dito na yung Ama na nakakakita ng lahat ng ginagawa natin, siya yung talaga magbibigay ng gantimpala. Pero kung may mga instances taga na bibigay tayo na nakikita ng tao, okay naman yun. Pero yung parang intentionally na kailangan ipakita ko talaga to para alam nila. Di ba? Para lang sa, di ba yung mga vlogger, mga content, di ba? Kaya magbibigay. Nako. Pero kung para ginagawa mo yun, nagbibigay ka, tapos kasama yung pagbablog mo, para mas maka-encourage pa ng ibang tao na magbigay, okay yun, goods yun. Pero para sa'yo, para maging famous ka lang, yun na yung reward mo. Dito lang yan sa mundo. Sa pagbibigay natin, yung reward na matatanggap natin, dito lang yan. Pero yung mga bagay na totoo talagang buong puso natin na ibinigay at para sa Panginoon, yung reward na mayroon tayo doon, hindi naluluma, hindi yun nasisira. Kasi 'di ba sabi yung Ama na na nakakakita ng ginagawa natin, siya magbibigay ng gantimpala. Kahit yung ginagawa natin ng lihim, na mabuti yan yung pagbibigay natin, sa Diyos hindi yun nalilihim eh. Nakalista yun, may listahan yung Diyos yun na ito yung mga ginawa mo na buong puso at mayroong reward yun sa Kanya. So minsan yung mga ginagawa natin na lihim, madalas yung pa talaga yung nilalaman ng puso natin. Kahit nga sa sa kasalanan eh. Kaya natin ginagawa ng lihim kasi na-enjoy natin. Pero paano kaya yung kahit yung ginagawa natin ng lihim, pero totoo natin ginagawa para sa Diyos? Yun talaga yung may great reward sa atin. So basahin din natin sa Kawikaan, chapter 3, 27 to 28. Yan, basahin ko sa RTPV. Yan, Kawikaan 3:27 to 28. Ang kagandahang loob ay huwag ipagkait sa kapwa, kung ikay may kakayahan na ito ay magawa. Kung mayroon ka ngayon ng kanyang kailangan, huwag nang sabihin, bumalik ka't bukas ibibigay. So dito sabi, ang kagandahang loob ay huwag ipagkait sa kapwa. Ang kagandahang loob ay nagmula din sa ating Panginoon, sa ating Diyos. At kung mayroon tayo nakakayanan naman na makapagbigay, hindi naman tawag dito, hindi naman ito about sa amount na ibibigay mo or itutulong mo sa kapwa mo. Basta taos puso mo itong ibinibigay, huwag mo itong ipagkait sa Kanya. Ang Diyos naman nagbibigay ng kakayanan sa atin para din makapagbigay. Siya talaga yung source kasi kung sa atin lang, baka wala talaga tayong maitulong. Wala talaga tayong maibibigay na mabuting bagay maging sa ating kapwa. Kung hindi tayo din nakakilala sa Diyos eh. Kaya nga habang tumatagal, diba, nagiging totoo yung pagbibigay natin. Kasi dahil yun sa Diyos. Dahil the more na nakikilala natin siya na ganito ang Diyos magbigay, tayo din, nagpo-flow din ito sa atin. So, di tayo nagdadalawang isip na tumulong or magbigay ng tulong, lalong-lalo na sa ating mga kapatid sa pananampalataya at sa ibang tao. Nagkakaroon tayo ng compassion. Maging diba sa iba, lalo na sa labas, kapag nakakita tayo ng pulubi or may mga tao na nangangailangan ng tulong, hindi tayo nagdadalawang isip. Hindi tayo nag-iisip na
ito kapag binigay ko to, ganito lang gagawin nito eh. Pero binibigyan tayo ng Diyos ng karunungan para maging, syempre, maging wise din sa pagbibigay. Na kung alam natin na ito talagang taong nito is matigas talaga yung ulo, na kahit bigyan mo ng mabuti is, yung binibigay mo naman sa kanya, yung ginagawa sa masama, iba na yon. Pero, ang kagandahan naman dun is, ang intention natin sa pagbibigay ay para mabuting bagay sa kanya or makakabuti para sa kanya. So, giving generously to those in need is a central to being a believer in Jesus. Kasi yung Diyos nga, di ba, nagbigay. Binigay niya ang kanyang buhay. Yun yung greatest na pagbibigay ng ating Panginoon. Yung mismong buhay niya, pinakamahalaga sa kanya. At doon sa pagbibigay natin, nagre-reflect yon yung puso ng ating Diyos, ng ating Panginoon. So, pangalawa naman ay, we give cheerfully. So, kung ang Diyos natin ay nagbibigay rin siya ng may kagalakan, tayo man din, tayo magagawa natin na makapagbigay din ng may kagalakan sa ating puso. So, yan, makipagbukas tayo sa 2 Corinto 9:7-8. At sa verse 13 na rin. Ayan. Yan, basahin ko sa RTPV. 2 Corinto 9:7-8 at sa verse 13. So, ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob at di napipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang kusang nagbibigay ng may kagalakan. Magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay at higit pa sa inyong pangangailangan, upang magamit kayo sa pagkakawang gawa. At sa verse 13, ang bukas palad ninyong pagbibigay sa kanila at sa lahat ang siya nagpapatunay na matapat ninyong sinusunod ang magandang balita ni Kristo. Dahil dyan, magpupuri sila sa Diyos. Sabi dito, magbigay ang bawat isa ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob at hindi napipilitan. Ito ay patungkol ito sa offering. Kasi yung tithes natin, mayroong percent doon na dapat nating sundin. Na syempre 10% ng ating kinikita, yun yung tithes natin. At itong sinasabi dito na kung magbigay ka ayon sa sariling pasya, ayan, about it naman ito sa offering, na ano yung kaya mo? Yung kaya mong ibigay ng may kagalakan sa puso mo. Sabi nga dito, magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay. At bukod pa doon, kung kaya ng Diyos na pasaganain tayo, kaya din pa niyang magbigay ng higit pa sa ating pangangailangan para mas lalo pa tayong makatulong sa iba. So, galing lang ng Diyos sa pagbibigay talaga natin, hindi talaga tayo totally parang naglalabas ng pera o kung ano man, nag-release, kundi nagsisave tayo, nagiging investment natin. Parang mayroon kang pera sa bulsa mo, tapos ilalagay mo sa sa bangko o kung may alkansya ka. So, ganun yun, mas lalo tayo nag-i-invest sa pagbibigay natin. Sabi nga, di ba, maging bukas palad tayo sa pagbibigay. Dahil sa pagbibigay natin, doon nakikita yung na buhay ang ating Panginoong Jesucristo sa ating buhay, na sinusunod natin yung mabuting balita niya. Sabi nga, dahil dyan, sila naman ay magpupuri sa Diyos. Di ba? Nagagawa natin na ma-impluwensyahan sila, ma-inspire sila na yung mga bagay na nare-receive nila, hindi na lang about dahil sa may ginamit yung Diyos, kundi dahil mismo sa Diyos na nagpo-provide din at ginamit tayo para maging blessing din sa iba. Kaya tayo pinagpapala ng Diyos para maging pagpapala din sa iba. So generous and cheerful giving is proof of our love, faith, and our maturity. So, kapag tayo nagbibigay ng sagana, ng may kagalakan, ng buong puso, pinapakita doon yung pag-ibig natin. Kasi kaya nga, di ba, ang ating Ama nagbigay, ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak dahil din yun sa pag-ibig niya sa atin. At tayo man din, at expression din yun ng pananampalataya natin na kapag ibinigay natin to, hindi na about sa blessing din na matatanggap natin, kundi yung blessing din na magpo-flow din sa atin at maging sa iba. So we give because we experience God's love.
So, makapagbigay din tayo ng may kagalakan kapag yung puso naman natin ay malinis. Kapag yung puso natin ay mayroong tamang motibo. At lagi nating tatanda na kapag tayo ay nagbibigay, yan nga, tayo din yung magbe-benefit. Yung pagbibigay natin na ito is nagiging kagalakan sa puso ng ating Diyos. So cheerful giving is a mark of a disciples of Christ because we imitate Christ in giving. So, yung pagbibigay natin ng may kagalakan, ito yung marka natin kung paanong dahil sa pag-ibig natin, nakikilala tayo bilang lingkod ng Diyos. Ganun din sa paraan din ng ating pagbibigay na totoo, hindi walang pagpapanggap, walang masamang motibo, mas lalong na-glorify yung Diyos, mas lalong napaparangalan yung Diyos sa ating buhay. So, sa next slide po, ayan, sa ikalawang bullet natin, God gives sacrificially. Ayan, so makipagbukas tayo sa 2 Corinto 8 verse 9. Yan, sa RTPV. Hindi kaila sa inyo ang kagandang loob ng ating Panginoong Hesukristo. Kahit na mayaman, naging mahirap siya upang mapayaman kayo sa pamamagitan ng kanyang pagiging mahirap. Salamat sa Panginoon na nagawa niya na iwanan yung kaharian niya sa langit. 'Di ba? Para dito sa lupa siya yung pinakamaging aba, pumunta lang dito para magdanas ng hirap dahil sa atin. So, bago pa man, di ba, na-amaze tayo sa pananampalataya ni Abraham nang ialay niya yung kanyang kaisa-isang anak. Pero, nalaman din natin na bago pa man magawa yun ni Abraham, ang Diyos Ama na nasa langit, handa nang ibigay rin ang kanyang anak. Amen? Before the foundation of the earth, the world, ayan, the Lamb was slain. So, bago pa man tayo gumawa ng mga hakbang na mabuti, makapagbigay ng mga mabubuting bagay, ang ating Ama handang-handa na ibigay yung pinaka malaking regalo para sa atin. Ang Diyos hindi siya nagbibigay ng mga bagay na walang halaga sa Kanya, kundi binibigay niya pinakamahalaga sa Kanya. At yun ang Kanyang kaisa-isang anak. But that He gave His only begotten Son. So, basahin natin sa Isaiah 53:10-11. Isaiah 53:10-11. Yan, basahin ko sa RTPV. Sinabi ni Yahweh, ang kanyang paghihirap ay kalooban ko. Ang kanyang kamatayan ay handog para sa kapatawaran ng kasalanan. Dahil dito'y mabubuhay siya ng matagal, makikita ang lahing susunod sa kanya, at sa pamamagitan niya ay maisasagawa ang aking panukala. Pagkatapos ng mahabang pagdurusa, muli siyang lalasap ng ligaya. Malalaman niyang hindi nawala ng kabuluhan ang kanyang pagtitiis. Ang tapat kong lingkod na lubos kong kinalulugdan, ang siyang tatanggap sa parusa ng marami, at alang-alang sa kanya, sila'y aking patatawarin. Sabi dito, sinabi ng Diyos, ang paghihirap, sabi ni Yahweh, ang kanyang paghihirap ay kalooban ko. Ang kanyang kamatayan ay handog para sa kapatawaran ng kasalanan. Kung bakit ibinigay ng Diyos ang kanyang kaisa-isang anak para sa atin, para tayo ay maligtas mula sa kamatayan tungo sa buhay na walang hanggan, para tayo magkaroon ng buhay. At syempre, ang nililook forward dito ng ating Panginoon is yung kagalakan na makasama ka sa kanyang kaharian, maranasan mo yung buhay na walang hanggan na kanyang ipinangako. Kaya hindi siya nagdalawang isip o nag-atubili na ialay mismo yung kanyang buhay. Dahil alam niya na tatanggapin mo siya. Alam niya na
kapag tinanggap mo siya, yung great reward is mararanasan mo, makakamtan mo. He gave sacrificially. Pag nagbibigay tayo kapag narinig natin yung word na sacrifice, parang hirap yung naiisip agad natin, no? Pero hindi pain yung inisip ng Panginoon. Yung devotion niya, yung devotion ng ating Panginoong Hesus sa Ama. At ganun din sa atin. Kaya din tayo nagbibigay sacrificially. Dahil hindi na rin ito patungkol sa kabigatan na, Lord, ito na lang yung kaya kong ibigay. Kundi pagsuko natin, pag-surrender natin sa Diyos, pagkakatiwala natin na, Lord, ito yung meron ko at ito yung mayahandog ko. Kagaya nga ng awit kanina, di ba, na ang alay ko ay pusong basag. Di ba, naghandog, kung sa ibang tao, bakit ka maghahandog ng ganyan? Kung hari yung paghahandugan mo, kailangan mahalaga yung ibibigay mo. Kung hari yung paghahandugan mo, kailangan maging presentable ka mismo. Siyempre, mas lalo na yung bagay na ibibigay mo, kailangan great value din. Kaya ganun klase ang pagbibigay ng ating Diyos. May pag-ibig na siya, may kagalakan na. At yung pagsasakripisyo na ibinibigay niya, hindi dahil sa hirap, kundi sa kagalakan na maligtas ka, maligtas tayo. So ano naman yung impact no na kung kaya ng Diyos magbigay sacrificially, tayo din ba magagawa din ba natin na makapagbigay sacrificially? So, makipagbukas tayo sa Mark 12:41-44. Yan, sa NASB version. Tagapin natin na tayo man din, kaya din natin makapagbigay sacrificially. So ito, basahin natin sa Mark 12:41-44. Ito yung babae na nagbigay ng isang kusing. So, and he sat down opposite the treasury and began observing how the people were putting money into the treasury. And many rich people were putting in large sums. A poor widow came and put in 2 small copper coins, which amount to a cent. Calling his disciples to him, he said to them, "Truly I say to you, this poor widow put in more than all the contributors to the treasury, for they all put in out of their surplus, but she, out of her poverty, put in all she owned, all she had to live on." So habang nandun sila sa templo, di ba, binabantayan ng ating Panginoong Hesus yung mga nagbibigay. At yung mga mayayaman, grabe sila, proud na proud sila na inilalagay dun sa di ba, sa offering, yung mga daladala nila. Baka talagang bundle-bundle pa siguro na pera at proud pa na inilalagay na ito, na nakikita ng lahat. Pero kung ganun yung ginagawa nila, ayun na, napuri na sila. Yung reward na pagkapuri sa kanila is natanggap na nila. Pero yung huli, may isang babae doon na, di ba, sabi dito, widow. So marahil ito na lang, wala na rin siyang anak or ano, kundi pumunta siya doon at inihulog niya yung sentimo na mayroon siya. So marahil yung mga mayayaman na unang nagbigay, pinagtatawanan siya. Pero sabi dito ng ating Panginoon, "Truly I say to you, this widow put in more than all contributors to the treasury." So bakit ganun? Ayun sila, marami silang ibinibigay na malalaking halaga. Pero bakit yung babae lang nagbigay ng isang kusing, sinabi ng Panginoon na siya yung higit na nagbigay. Ay sinabi dito na yung mga mayayaman na yun, nagbigay sila, yung mga parte lang, mga bahagi lang ng meron sila. Pero itong babae na to na nagbigay ng isang kusing, yung buong ikinabubuhay niya, marahil ayun na lang ang meron siya, pero pinagkatiwala niya pa sa Panginoon. Kaya tayo din, ano man yung bagay na parang iniisip natin, Lord, parang last na to, huling pera ko na lang to, pero ipagkakatiwala ko sa iyo. So kapag isinuko natin yun sa Diyos, asahan natin
na pagpapalain niya tayo. Ibubuhos niya sa atin yung masaganang pagpapala na siksik, liglig at nag-uumapaw kapag maging tapat tayo sa pagbibigay sa Diyos. So, God does not measure our giving by the amount that we give. Hindi yun sa halaga ng mga ibibigay natin. Pero sabi dito, He rewards us according to what is left after we give. Ano ba yung natira sa atin? Lord, ang meron na lang ako, buhay. Kahit ako din personally, may mga moment din na tuwing linggo, di ako makapagbigay ng material eh. Lord, buhay ko talaga. Buhay ko na lang yung maibibigay ko ngayon. Pero pinapala sa akin ng Lord na, iyan ngang mahalaga eh. Kaya nga ako namatay dahil dyan sa buhay na yan na meron ka. Kaya yun din, yung bagay na higit na mayahandog natin sa Diyos is yung buhay talaga natin. Dahil sa lakas na meron tayo, nakakapagtrabaho tayo, salamat sa Diyos. Sa kalakasan na yun. Diba? Binigyan niya tayo ng kapangyarihan. Sabi nga, diba, power to produce wealth. At sa kayamanan na meron tayo, napakahalaga na maparangalan natin yung Diyos. At napaparangalan ng Diyos kapag tayo ay nagbibigay. So, isa pang klase ng paghahandog ay yung paghahandog din ni David. So, makipagbukas tayo sa 2 Samuel 24:24. Yan, sa NASB version po, basahin ko. However, the king said to Araunah, "No, but I will surely buy it from you for a price. For I will not offer burnt offerings to the Lord my God, which cost me nothing." So David bought the threshing floor and oxen for 50 shekels of silver. So sinabi dito ni David na, hindi ako maghahandog sa Diyos ng bagay na walang halaga sa atin. So kung isipin natin, ano ba yung napakahalagang bagay na meron tayo ngayon? Pag-aaral ba natin? Yung mga achievements ba natin? Trabaho ba natin? Yun ba yung bagay na mahalaga? Yung buhay natin, pamilya, mga tao sa paligid natin, mahalaga yung pag-aaral, mahalaga? Oo, lahat yun mahalaga. Pero kapag tinanong ng Diyos na, pwede bang ibigay mo sa akin yan, yung mahalaga na yan sa'yo? So, ano ba yung kasagutan natin? Kaya ba natin ibigay ito sa Diyos? Ako nga rin nung moment na, nakapasa na ako ng entrance exam dun sa JRCC. Tapos nagtatanong ako sa Lord na, Lord, wala akong maibibigay na parang pang-down ko na. Pero ang sabi ng Lord sa akin, meron ka. Sabi ko, wala na nga, Lord. Sabi nga, meron ka. So nag-check ako. Yan nga. Meron nga. Sabi ko, Lord, last na to. Hindi pa yan last. So, binigay ko, nakapag-ahulog na ako ng down payment, may pamasahe pa ako. Tapos ngayon, ang galing ng Lord, every SEM, nakakapagbayad ako, di ba? Tapos isang taon na lang, makakapagtapos ka. Although, kung tutusin, ang aking balance ay talagang pang-business. Thank you sa Lord. You know, di ba, nakapag-invest ako, pang-business yung aking balance. At kailangan pumunta para sa promissory. Pero Lord, di ba, ang promise mo, bukod sa promissory note, ang promise mo, pagtatapusin mo ako at ikaw magbabayad. So, ang galing ng Lord, oh. Sabi ko, Lord, ikaw bahala dyan. Ikaw nagpayos sa akin dyan, pinag-aral mo ko dyan. Diba? Pinasok ba ako sa private? Ikaw yung magpo-provide na ng aking pangangailangan na yun. Lord, I will offer you things that bagay na mahalaga talaga sa akin. At ito, Lord, nais ko na mag-glorify ka dito sa pag-aaral ko, sa mga gagawin ko. Kasi dati, wala na sa isip ko na makapag-aral pa. Okay na ako, Lord. Sabi ko nga na, baka ito talaga, Lord, yung gusto mo na wag na ako mag-aral. Pero hindi pala no? Parang feeling ko na lang yun, parang sobra na akong na-down, parang guilt na lang na kung ano, or talagang kinakain na ako ng inggit ko, ng parang pagka-ano ko sa sarili ko. Pero hindi. Gusto talaga ng Diyos na ibigay sa atin mabuting bagay. At salamat sa Panginoon. At ganoon din, kung maghahandog tayo sa Diyos, pinakamainam na
ibigay na natin yung pinaka-the best na mayroon tayo. Hindi lang about yan sa, Lord, ito yung kaya kong ibigay na malaking amount. Sabi nga, di ba, hindi sa value or sa amount na kaya nating ibigay. Hindi sa estado ng ating buhay kung bakit tayo makapagbigay, kundi sa estado ng puso natin sa harap ng Diyos. Kasi may mga tao naman, di ba, na kaya naman nila makapagbigay eh. Pero tayo, nakapagbigay tayo na totoo at bukal sa ating puso. Sabi nga dito, ang pagbibigay ay hindi mo maibabase sa estado ng pamumuhay, kundi sa estado ng puso sa pagbibigay. So yan, sa next bullet po natin, ayan, pang third bullet natin. So that whoever believes in Him, so God's giving is also His revelation. So before the foundation of the earth or the world, the Lamb was slain. So God's giving is revelation of His love for us, and He wants to restore us, and He also wants to save us. Yung pagbibigay ng Diyos is kapahayagan niya ito. Kaya nga 'di ba na although hindi natin literal na nakita na ang Diyos, ang ating Panginoong Jesucristo ay nakabayubay sa krus ng Kalbaryo at inihahandog yung kanyang buhay para sa atin. Pero naniniwala tayo. Kapahayagan yun ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Na tayo naniniwala na yung pagbibigay o paghahandog ng buhay ng ating Panginoong Hesus ay para talaga sa atin, para sa kaligtasan natin, para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. So once we believe in Jesus, we also believe to our good Father in heaven. Katulad nga ng mensahe nung last Sunday, di ba? Sa Panginoong Hesus palang kapag tiningnan mo ang Panginoong Jesucristo, nakita mo na rin yung Ama. Kasi kung ano yung karakter na merong ating Panginoong Hesus, syempre, meron din ang ating Ama. Parang sa, di ba, relasyon ng magulang sa anak, kung anong merong pag-uugali, yung anak, kanino yung magmumula sa magulang? Although nakakalungkot na, kanino ka ba talagang anak? Bakit ganyan yung ugali mo? Parang layo sa magulang mo. Tanungin mo yung magulang mo, baka ampun ka. Pero di ba, the more na nakikilala natin yung ating Diyos Ama, much more on na na-adapt din natin yung karakter niya. Di ba? Ganun din na-adapt din natin yung nagiging Christ-like nga tayo. Yun nga yung prayer natin, maging Christ-like tayo sa pagbibigay, sa ating pag-ibig, sa ginagawa natin. So, ang pagbibigay ng Diyos sa atin ay, di ba, the value of what He gave is the same value of His own life. So, ang galing lang ng Diyos. Yung halaga ng kanyang pagbibigay ay katulad din ng kanyang buhay. Kung yung buhay niya ay hindi matutungbasan ng kung anumang bagay or kayamanan dito sa mundo, kasi ganun ka rin kahalaga din sa kanya eh. Kaya nga, yung buhay niya na walang katumbas, ayun din yung pagtingin sa iyo ng Diyos. Yun din yung tingin sa atin ng Diyos, na hindi ka maikukumpara sa kahit anumang bagay. So, sa next slide. So, paano ba tayong mamuhay bilang lingkod or anak ng Diyos? So, sa ating pagbibigay, so we follow the good news of Christ. So, makipagbukas tayo sa 2 Corinto 9:13, so sa AS-IND. Sapagkat pinatutunayan ninyo sa inyong pagtulong na sinusunod ninyo ang magandang balita tungkol kay Kristo na inyong pinaniniwalaan. At dahil sa pagtulong ninyo sa kanila at sa iba pa, papupurihan nila ang Diyos. So ating pagbibigay, pagsunod natin sa itinuturo din ng ating Panginoong Jesucristo. Sabi nga ng Diyos na mapala, di ba, yung nagbibigay kaysa sa tumatanggap.
So, ganun din, basahin din natin sa Gawa 2:44 to 45. Yan, sa ASND. Maganda ang pagsasamahan ng mga mananampalataya at pinag-isa nila ang kanilang mga ari-arian para makabahagi ang lahat. Ipinagbili nila ang kanilang mga lupa at mga ari-arian at ang pere ay pinamahagi nila sa kanilang mga kasama ayon sa pangangailangan ng bawat isa. Grabe no, yung moment pa lang na to na nagsimula pa lang yung church, pero grabe na yung pagbibigay nila sa pagtutulungan nila na parang sabi nga yung pag-akyat ng ating Panginoong Hesus sa langit is yun na yung sinasabi nilang last days. Kaya ang ginagawa nila, tinitipon nila yung mga kayamanan na meron sila, pag-aari na meron sila, tinitipon nila, ipinagbibili nila at tinutulong sa bawat isa. So, yung mga mananampalataya na to ay hindi nakabase sa halaga ng ibinigay nila na porkit ako yung may pinakamalaking portion na ibinigay is kailangan ako rin ang mayroong bahagi na matatanggap. Hindi. Kaya yung ibinahagi nila na tama sa pangangailangan ng bawat isa. At ganun din tayo, salamat sa buhay ng bawat isa na naging pagpapala din sa kanilang mga kapatid sa pananampalataya. Yan, salamat sa buhay ng mga kananayan na blessing po rin kayo sa aking nanay. Diba? Na alam ko na may mga ilan sa kanila na may karamdaman at bawal sa mga matatamis, pero diba bumibili pa rin kay mama. Nagbe-bless sa mga kabataan ng pagkain. Salamat po. Diba? Tinutulungan natin yung isa't isa. Hindi natin, hindi tayo nag-iisip ng kundi sa paraan ng pagbili natin, pag-endorse natin ng paninda ng kung sino, ng ating kapatid sa pananampalataya, is nakakatulong tayo. At salamat sa buhay nyo. At yun ang paalala sa atin din ni Paul na ipagpatuloy natin yung nasimulan natin na pagbibigay, pagtulong sa isa't isa. At dahil dyan is nakikita nila, di ba, na tayo'y tunay nga na mananampalataya, tunay nga na tagasunod ng Panginoong Jesucristo dahil sa ating pagkakaisa at pagbibigayan din sa bawat isa. So as we give, we also honor our God. Sa pagbibigay natin, higit na napaparangalan yung Diyos. Higit na nakikita sa atin na buhay ang Diyos. So lastly, our last bullet. Ayan. Should not perish but have eternal life. So giving is an investment in eternity. So bago natin malaman yung paraan ng tamang pag-invest, ito muna, mayroong warning ang Diyos sa atin. So makipagbukas tayo sa Lucas 12:19 to 21. Yan, ASND. Lucas 12:19 to 21. At dahil marami na akong naipon para sa maraming taon, magpapahinga na lang ako. Kakain, iinom, at magpapakaligaya. Ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, "Hangal, ngayong gabi ay babawiin ko sa iyo ang buhay mo. Kanino ngayon mapupunta ang lahat ng inipon mo para sa iyong sarili?" Ganyan ang mangyayari sa taong nagpapayaman sa sarili, ngunit mahirap sa paningin ng Diyos. So hindi masama, di ba, na enjoy natin yung pinaghirapan natin. Kasi reward natin yun eh. Diba, nagtrabaho ka, so deserve ko to. Diba, makapag Jollibee, makapag McDo, makapag milk tea. Magandang bagay yun na ma-enjoy mo yung malasap mo yung pinaghirapan mo. Pero kung puro na lang sa sarili mo na at di mo na magawang magbigay, yun na yung mali. Sabi dito, kakain, iinom, magpapakaligaya. Ano ba yun? Nag-ipon ka ng pagkatagal-tagal para lamang iwaldas yun. But, kaya nga di ba tayo nagtatrabaho? Dahil meron tayong iniisip na ito para to sa kinabukasan ko, maging maayos yung buhay ko. Ang ginawa niya, nagpakapagod ng pagkatagal-tagal para iwaldas lang. So parang wala lang din, useless lang din yung investment na ginawa niya. Sabi dito ng Diyos, "Hangal, ngayong gabi babawiin ko sa iyong buhay mo." Nag-ipon ka, tapos nang in-enjoy mo, bigla kang namatay. Kapag tayo mas nagbibigay,
mapansin natin dito na nakaakibat din na daragdagan din yung ating buhay. Sa pagbibigay natin, merong buhay. Meron tayong buhay na natutulungan, meron tayong buhay na, nagdudulot tayo ng kagalakan. At yung tao na nagbibigay, sila pala yung mga tao din na mayaman sa harap ng Diyos. Kaya nga 'di ba yung mayamang kabataan, sinabi na sa kanya ng Lord sinabi ng kabataan na yun na nasunod ko na po yung 10 Commandments, gumalang ko sa magulang, hindi ako gumawa ng ganyan. Pero sabi niya, may isang bagay na mahalaga na kailangan mong gawin. At ano yun? Ibigay mo, ipagbili mo yung mga kayamanan mo at ibigay mo sa mga mahihirap. Anong ginawa ng mayaman? Tumalikod lang siya. Nalungkot. Bakit kailangan ko? Diba iniisip niya na, Lord, para sa future ko to Diba? Mayaman itong kabataan na to, baka inihanda niya yun para pag mag-asawa na siya, diba? Maging maayos, magandang bagay. Tapos biglang hilingin ng Lord na, bakit ibibigay ko to? Kasi marahil sa pansarili niya lang, na yung kayamanan na mayroon siya, is napapalayo pala yun sa kanya sa relasyon niya sa Lord. Oo, nasunod mo nga yung 10 Commandments, pero sinunod mo lang. Diba? Hindi naman bukal sa kalooban mo. Gusto ng Diyos, yung kayamanan na mayroon tayo, mas lalo dapat napapalapit tayo sa Diyos at mas lalo dapat na nakakapagbigay tayo. Nakita ng Diyos na ito yung mahalaga sa iyo, yung kayamanan mo. Kaya ito yung hihingin ko sa iyo. Kaya asahan natin, yung mga bagay na pinapahalaga natin, hihingan yan sa iyo ng Diyos. Pero kung higit dun sa pinapahalagan mo ay mas inuuna mo yung Diyos, asahan mo na secure yun, yung bagay na mahalaga din sa iyo. Kasi gusto ng Diyos na siyempre, siya yung top priority sa atin. Gusto ng Diyos na siya yung nangunguna, higit pa sa kayamanan. Kasi yung value nga ng Diyos, yung halaga ng Diyos, higit pa sa lahat ng bagay. So yan, hindi masama na manamnam natin yung mga pinaghirapan natin. Kasi itong hangal na to, di ba, naging tamad na siya Nagpakahirap siya, maraming taon na nagpakasipag siya. Pero dahil gusto niya lang ma-enjoy, ayun na, nagpakampante, naging tamad na. Pero kailangan maparangalan natin yung Diyos sa ating mga kayamanan. At isang pagpaparangal sa Diyos ay pagbibigay natin ng ikasampung bahagi. Di ba? Ng mga pinaghirapan natin. Kasi yung lakas na mayroon tayo, karunungan na mayroon tayo, nagmula rin sa Diyos. So makipagbukas tayo sa mga awit, 41, 1-3. Yan, sa RTPV. Mga awit, 41, 1-3. Mapalad ang isang taong tumutulong sa mahirap, si Yahweh ang kakalinga kung siyam na may mabagabag. Buhay niya'y iingatan, si Yahweh lang ang may hawak. Sa kamay man ng kaaway, hindi siya masasadlak. At doon sa bayan niya'y ituturing na mapalad. Si Yahweh rin ang tutulong kung siya ay magkasakit. Ang nanghina niyang lakas ay ganap na ibabalik. So lahat ng ibinibigay natin, mga tinutulong natin sa ating kapwa, sa mahirap, o sa mga kapatid natin sa pananampalataya, counted yun ng ating Panginoon. At sa moment na parang feeling natin na, Lord, parang ito na yung huling halaga or huling bagay na kaya kong ibigay. Pero wag nating kakalimutan na kapag nakakonekta tayo sa source ng lahat ng bagay, magagawa pa rin natin na makapagbigay. Sabi dito, sa oras man, di ba, na siya'y mabagabag, ang Diyos yung kakalinga. Kasi sa moment na nag-worry na tayo na, ito kasi Lord yung gift ko yung pagbibigay, tapos nalulungkot ka dahil hindi ka makapagbigay. Pero asahan mo na kakalingain ka ng Diyos, i-comfort ka ng Diyos. Naiingatan ka niya. At sa moment na ikaw may sakit, bibigyan ka niyang kagalingan, bibigyan niya ka niyang kalakasan. At kung yung mga tao man na tinulungan natin ay hindi nila magawa na ibalik sa atin, asahan natin, yun yung Diyos.
Kaya nga sinabi nga ng Panginoon na, di ba, yung mga tulungan mo, yung talagang walang kakayanan talaga na ibalik sa'yo. Kasi kapag yun yung gagawin mo na tutulungan mo yung hindi, walang kakayahan na makapagbalik nito sa'yo, yung Diyos mismo, yung babalik nun ng mga ibinigay mo. Pero tandaan natin na yung Lord ay grabe siya kung magbigay. Siksik, liglig at nag-uumapaw. At higit sa lahat ay hindi siya nanunumbat. So wag nating isipin na porket hindi mabayaran ng ating kapwa, yung mga naibibigay natin ay parang thank you na lang yun. Hindi, sa Lord, reward, hindi lang basta thank you. Reward ang mararanasan natin, makakamtan natin. So, sa next slide po. So, paano tayo makapamuhay? Ayan, we become wise in investing. So, makipagbukas tayo sa Lucas 12:32-34. Yan, sa RTPV. Huwag kayong matakot, munting kawan, sapagkat ikinalulugod ng inyong Ama na ibigay sa inyo ang kaharian. Ipagbili ninyo ang inyong ari-arian at ipamahagi sa mga dukha ang pinagbilhan. Gumawa kayo ng mga sisidlang hindi naluluma at mag-ipon kayo sa langit ng kayamanang hindi nawawala. Dooy walang magnanakaw na pumapasok at insektong sumisira. Sapagkat kung nasaan ang inyong kayamanan, ay naroon din ang inyong puso. So sa pagbibigay natin, tayo ay nag-i-invest. At hindi lang to basta about sa material na bagay na kaya nating ibigay, di ba? Kapag nagbibigay tayo, sa langit din tayo nag-iipon ng kayamanan. Mga natutulungan natin na nagkukos para magpuri sila sa Diyos, na minsan nga sa pagtulong natin sa kanila is kahit hindi natin sila ma-share ng gospel nakikilala nila na itong taong to merong Diyos. Nakikita nila na lingkod to ng Diyos, na Kristiyano ito. So hindi na tayo takot na magbigay kasi alam natin na sa pagbibigay natin hindi tayo nawawalan pagkat yung source natin is nasa panig natin. 'Di ba? Mag-ipon tayo ng mga kayamanan na hindi naluluma. Maging mayaman tayo sa pagbibigay. Ayun ang gustong ituro sa atin ng Diyos. Hindi ito mensahe para i-force tayo na magbigay ka ng magbigay. Kundi mensahe ito para matuto tayo na magbigay ng totoo, ng walang pagpapanggap, pagkat doon natin higit na mag-glorify yung Lord sa paraan ng pagbibigay natin. Sabi nga, sapagkat kung nasaan yung ating kayamanan, nandun din yung ating puso. Ano yung kayamanan na mayroon tayo? Ano yung nasa puso natin ngayon? Ipagkatiwala natin. Siyempre, una nating ibigay ito sa Diyos, ipagkatiwala sa Diyos. At the same time, gamitin din natin ito, yung kayamanan na mayroon tayo, talento man yan, o kung ano pa man yan, ipagamit natin sa Diyos at ibahagi natin sa iba. At isa ring kayamanan na hindi naluluma is, di ba kapag malaman nila na itong taong to, hindi ito naging maramot. Di ba? Yun yung laging maaalala nila sa atin. So sa Kawikaan 11:24-26, ayan, sa RTPV, ang taong mapagbigay ay lalong yumayaman, ngunit naghihirap ang tikom ng mga kamay. Ang taong matulungin sasagana ang pamumuhay, at ang marunong tumulong ay tiyak na tutulungan. Sinusumpa ng lahat ang nagkakait ng butil, ngunit pinupuri ang nagbibigay ng pagkain. Sabi ang taong mapagbigay lalong yumayaman. So much more na nagbibigay ka sa paningin ng Diyos, mayaman ka. At the more na nagiging matulungin ka, sumasagana yung pamumuhay mo. At ini-expect natin na kapag tayo ay tumulong, may mga sa panahon man na
o wala tayong maibigay, meron din natutulong sa atin. Pero syempre, yung unang tumutulong sa atin, yung Diyos. Salamat din sa buhay ng mga tao na ginagamit ng Diyos bilang pagpapala rin sa buhay natin. Patuloy natin ay pagpasalamat yun na natutunan nila na magbigay. Tayo din, nagiging source of blessing din tayo, di ba? Nagiging vessel ng Lord na maging pagpapala sa iba. So anuman yung itinanim natin, anuman yung ginawa natin, aanihin natin yon. Huwag tayong magsawa na magbigay. Huwag nawang maging kabigatan sa atin yung pagbibigay. Na kung yung iba nga na hindi pamananampalataya ay nagagawa nila ng magbigay, how much more tayo? Diba? Dapat mas lalo nilang makita na tayo, na mga lingkod ng Diyos, yung mga tao na tunay na mapagbigay. Yan, sa next slide po. So dahil nalaman na naging wise tayo sa pag-i-invest, ang sunod naman is magagawa naman din natin na tulungan ng iba or turuan ng iba na magbigay. So we teach others about giving. So basahin natin sa 1 Timoteo, yan, 6:18-19. Yan, basahin ko sa RTPV. Turuan mo silang gumawa ng mabuti at magpakayaman sa mabuting gawa. Maging bukas palad at matulungin sa kapwa. Sa gayon, makakapag-impok sila para sa matatag na hinaharap at makakamtan nila ang tunay na buhay. Ito yung paalala ni Paul kay Timoteo, na turuan mo silang gumawa ng mabuti. At ano ba yung mabuting bagay na yon? Yung pagbibigay. Diba? Magpakayaman sa mabuting gawa, maging bukas palad at matulungin. Alam mo yun na sila na dapat, di ba, yung mga lingkod ng Diyos, sila yung tinutulungan. Pero salamat sa Diyos, kahit dito sa ating simbahan, nararanasan natin na mismong mga lingkod ng Diyos pa, yung nagiging channel of blessing sa atin. Di ba, na dapat sila nakafocus na sa pag-aaral, sila nakafocus na sa pakainin tayo spiritually, pero hindi lang pagkain spiritual yung binibigay sa atin eh. Maging, di ba, encouragement, minsan pa nga pinansyal, di ba? Salamat sa Panginoon at patuloy natin ay panalangin yung mga lingkod natin na to na nagsasakripisyo, nagbibigay ng buhay nila unang-una sa Diyos, maging sa atin. So tulungan natin, turuan natin yung isa't isa. At ngayon, di ba, muling pinapaalala ng Diyos o yung ating desire na mapaayos itong simbahan natin. Pagtulungan natin, magbigay tayo. Hindi lang basta ito about sa material, syempre unang-una sa panalangin. Paalalahanan natin yung isa't isa. Kasi ang una naman na magpo-provide ang Diyos. Syempre, at gusto ng Lord na maging bahagi tayo. Yung Lord ang naglalagay sa puso natin na mapaayos itong simbahan natin. Syempre, investment natin, di ba? Yung pagbibigay natin ngayon, investment to sa mga susunod na henerasyon na magsisimba dito, na dadalhin ng mga bagong kaluluwa na dadalhin dito. Yung pagbibigay natin ngayon, hindi ito masasayang. So, sumasagi ba sa isip natin yung next generation, yung makikita natin yung sunod na henerasyon dito sa church. Mga kabataan, mga matatanda. Mga nanay, ayan, salamat po sa buhay nyo. Hindi nakakalimutan ng Diyos yung mga pagluha nyo sa pananalangin. So, huwag kayong mapagod na ibigay, idulog sa Diyos yung mga panalangin nyo. Mga kabataan, salamat sa pagsasakripisyo nyo, sa pag-aaral nyo, pagbibigay ng best nyo. Mga katatayan, salamat sa pagpapatuloy. So, ating conclusion, ayan, nag-moment pa no? Ay,
Ay, nako. Salamat talaga sa Lord. Pinaalala lang ng Diyos kung paano tayo magbigay. At huwag natin yung kakalimutan. Paglalaan mo ng oras dito ngayon, pagbibigay yan sa Panginoon. At dahil dyan nag-glorify at na-honor yung Lord. So, giving is itself a blessing. So, sa Acts 20:35, ayan, sa NIV, in everything I did, I showed you that by this kind of hard work, we must help the weak, remembering the words that the Lord Jesus Himself said, it is more blessed to give than to receive. Kasi the more na nagbibigay ka, di ba, mas lalong nakikita sa iyo yung karakter ng Diyos, mas lalong nakikita sa iyo, nasasalamin sa iyo yung puso ng Diyos. So mapalad ka dahil nagagawa mong magbigay, nagagawa mong tumulong sa iyong kapwa. So lahat ng pagpapagal natin, hindi yan mawawala ng kabuluhan. So sa next slide po ay, giving is natural for Christians or sa Christ disciples. Natural na to sa atin at maging nature natin to. Pagkat yung Diyos, di ba, He created us to His own image. So basahin natin sa 2 Corinto 8:3-5. Ito yung background nito sa Macedonian Church na grabe sila magbigay. So, 2 Corinto 8:3-5, ASMD, makapagpapatotoo ako sa inyo na kusang loob silang nagbigay at higit pa nga sa kanilang makakaya. Sapagkat sila na mismo ang paulit-ulit na nakiusap sa amin, nabigyan sila ng pagkakataong makatulong sa mahihirap na mga mananampalataya. At higit pa nga sa aming inaasahan ang kanilang ginawa. Dahil una sa lahat, inaalay nila ang kanilang mga sarili sa Panginoon at sa amin, ayon sa kalooban ng Diyos. Grabe no, na sila na kung iisipin sila ay nakakaranas din na maghikaos, nakaranas din na maging salat, pero sila pa yung nagpo-force na huwag mo kaming hadlangan na magbigay. Di ba? So tayo, wag nating parang i-disvalue yung kaya nating ibigay ngayon. Kung sa tingin mo, piso man yan o kung ano man yan, may halaga yan sa harap ng Diyos. Sabi dito, higit pa sa inaasahan nila yung nabigay. Alam mo yun, yung tipong wala ka na, pero higit pa sa inaasahan yung kaya mong ibigay. Yung tipo na ikaw nga yung dapat tutulungan, pero ikaw pa yung higit na nakakatulong at nakakapagbigay. At ano yung sikreto dito? Ano yung susi dito kung bakit sila nakakapagbigay sa kabila ng nararanasan o sitwasyon nila? Dahil una sa lahat, sabi dito, inialay nila ang kanilang sarili sa Panginoon. So ganun, para makapagbigay tayo pala ng higit pa, kailangan una muna yung buhay natin, ialay natin sa Diyos. At dahil inialay natin yung buhay natin sa Diyos, ganun din makakapagbigay din tayo sa iba. At syempre, ayon sa kalooban, ayon sa kakayanan na ang Diyos din ang nagbibigay. Kaya ito yung paalala sa atin na kaya tayo nakakapagbigay dahil sa Diyos, dahil sa tulong ng Diyos, dahil sa kakayanan na nagmumula sa Kanya. So, ito pa, another reminder pa po sa atin sa Galatians 6:9-10. Yan, basahin ko po sa ASND. Kaya huwag tayong magsasawa sa paggawa ng mabuti. Dahil sa tamang panahon, matatanggap natin ang ating gantimpala kung hindi tayo susuko. Kaya nga, sa tuwing may pagkakataon, gumawa tayo ng kabutihan sa lahat ng tao, lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Yan, mabuting bagay, paulit-ulit natin na pinapaalala sa atin, mabuting bagay ang pagbibigay. Sa pagbibigay natin, mayroong buhay. Kasi yung Diyos nga, binigay nga niya sa atin yung kanyang buhay. At dahil nararanasan natin yun, natanggap natin yung pagpapala ng Diyos, tayo man din ay ginagamit ng Diyos upang maging pagpapala sa iba. So we give because God give. Kaya tayo nakapagbigay dahil meron tayong tinanggap sa Diyos. Kaya nga 'di ba, sabi dito, ituloy ninyo at pagsipkapang tapusin ng masigasig yung mga bagay na inyong pinasimulan. Sapagkat kung kusang loob yung ating pagbibigay,
tatanggapin ng Diyos ang anuman na makayanan natin. Pagkat hindi tayo pinagbibigay ng Diyos ng mga bagay na hindi natin kaya. So whether we have a little or much, it's our joy to pour out others what God has given to us. So ang Diyos, kung bakit tayo nakakapagbigay, pagkat siya rin ay nagbigay. At lastly, ayan, isang experience ko rin sa pagbibigay, yan, mayroon akong kaibigan din na pinagpala, na simple lang naman yung naibigay ko sa kanya. Pero nagulat ako, ibinalik sa akin sobra pa, binigyan ako ng paborito ko. Tapos, ang kulit pa, yung bagay pa na ibinigay sa akin is, nag-effort pa. Doon ko na-experience na na binigyan ka ng damit tapos nilabhan. Ang kulit. Ay, nako, grabe. Pero salamat sa Panginoon, no? The more talaga na nagbibigay tayo, the more na babalik talaga sa atin. Nag-investment natin yon. Salamat sa Panginoon. So the reason why we give, not just to receive a blessing. Ngayon, di ba na nagbibigay tayo, hindi na dahil sa gusto rin natin na makareceive ulit ng blessing, maibalik sa atin. Kaya tayo nagbibigay. Kasi, di ba, gusto natin na malugod or maparangalan ang ating Diyos. Amen? So, let's honor God through our wealth. Ngayon pa lamang, ano ba yung blessing na gusto mong matanggap ngayon? Di ba? At wag tayong manawa sa pagbibigay. So muli basahin nga ulit natin yung John 3:16. Pero iba naman ngayon, habang binabasa natin yung John 3:16, isipin natin na ibinibigay ng Diyos sa atin yung bagay na gustong-gusto natin na matanggap. Pwede ba yun? Kasi alam na natin na ibinigay na si Jesus, katotohanan yun, binigay sa atin yung pagmamahal, yung buhay na walang hanggan. Pero ngayon, imaginein mo na yung kamay mismo ng Diyos, ibinibigay niya sa'yo yung bagay na gustong-gusto mo. So, basahin natin sa English. Ayan. So, handa na ba? 1, 2, 3. John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Ayan mga kapatid, maging mayaman tayo sa pagbibigay sa ating Panginoon. Amen? God bless po sa bawat isa.